We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang mga pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Babae sa San Pascual, Batangas na biktima ng umano'y punas tissue na modus habang sakay ng pampasaherong jeep. Pag-atake ng mga kawatan, ibinabala ng pulisya. Hulikam, rider ng motorsiklo, patay matapos sumemplang sa gutter sa Lipas City. Luzon grid nasa yellow at red alert pa rin ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Bureau of Internal Revenue nagbigay ng 90-day extension sa pagpapatupad ng creditable withholding tax sa mga online seller. At palibot ng Bulalakaw Falls sa Barangay Bulaklakan sa Lipas City, puspusan ng nililinis bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga bisita. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Nabiktima ang isang babae ng umano'y punas tissue na modus habang sakay ng pampasaherong jeep sa Batangas City. Ang naturang modus, bagong paraan ng pagnanakaw ng mga kawatan ayon sa pulisya. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, itong naranasan ng biktima ay maging aral daw sana sa lahat na mag-ingat at maging alisto sa mga nakakasalamuha sa paligid. Biyaheng bawa ng jeep na sinakyan ni Zenny, hindi niya tunay na pangalan itong April 15 sa Batangas City nang matangayan siya ng cellphone ng isang kawatan na nagpanggap umanong pasahero. Nakapwesto po ako sa likod ng driver. Tapos napansin ko din po na biglang may lalaki po na umupo dun sa harap ko. Pero hindi ko po siya masyadong pinansin. Nakuha raw ng sospek ang atensyon ni Zenny nang sabihan siyang may dumi siya sa balikat. Tinulungan daw siya ng lalaking sospek na linisin ito gamit ang tissue. Nung una, hindi ko po talaga kinukuha. Kasi natinignan ko nga po, hindi naman talaga siya madumi. Madumi lang siya dun sa parang himulmol ng tissue. Inutusan din siya ng lalaking ilagay ang cellphone sa bag. Walang kamalay-malay si Zenny na nadukutan na siya noon at nang makababa ng jeep ang sospek. Biglang nag-play po ulit yung music sa earbuds ko na naka-full volume. So, ang ginawa ko po, tinignan ko agad sa bag ko kung andun siya. Kaso, hindi ko siya makita. Tapos, sabi naman po agad nung katabi ko na, ayun, bumaba na. Bumaba ang sospek sa bahagi ng Barangay 19 saka lumipat sa ibang sasakyan. At kung pagbabatayan ang mga screenshot sa CCTV, naka-white na t-shirt at malaking lalaki raw ang sospek. Nireport daw ni Zenny ang insidente sa barangay. Tingin ko po nasa 40s siya. Medyo dark complexion po siya na chubby-chubby. Anong itsura ng tayo? Yung suot niya po nung time na yun is naka-polo shirt siya na white. Kung kung saan namin ma-tetrace, halimbawa, marami itong madidisgrasya. Ayon sa Batangas City Police, isang uri ng modus na punas tissue ang ginawa ng mandurukot. Nakikita sila ng oportunidad. So, dyan na po yung motibo nila eh. Siyempre po lahat po ng nasa paligid ay nagkakaroon ng motibo. Once nakakita sila ng oportunidad sa tao, so in-encourage po namin ang lahat na maging alerto. Maghahain pa si Zenny ng formal na reklamo sa pulisya para sa ikatutugis ng mandurukot. Aral daw ito sa kanya na maging alisto at huwag magtiwala kung kani-kanino. Sinihikayat ng pulisya ang publiko na pumunta sa kanilang tanggapan at i-report ang mga kaparehong kaso. Ace. Maraming salamat Paul Hernandez. Patay ang 38 anyos na rider matapos sumemplang sa gutter sa Lipas City. Ang insidente sa pool sa CCTV. Tutukan yan sa report ni Denise Abante.
Sa kuha ng CCTV footage na ito, makikita ang isang motorsiklong minamaneho ng 38 anyos na rider na may kabilisan ang patakbo sa kahabaan ng Lipa-Ibaan Road na sakop ng Barangay Sampaguita, Lipa City. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang tila gumigewang-gewang na ang motor. Maya-maya pa, bahagyan na itong tumabi at sumemplang sa gutter ng kalsada. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na raw sana sa kanilang tahanan sa Barangay Sampaguita ang biktima galing sa isang kaibigan sa Barangay Bolbok nang mangyari ang aksidente. Actually, kung titingnan natin ma'am, so since parang nakainom na rin siya and accordingly din sa mga kamag-anak ng biktima is pumunta din sa kanyang best friend kasi bihira ata silang magkita. And then hindi naman nga daw mawawalan na may konting inuman. Baka siguro nakatulog or sa dala ng kalasingan, medyo hindi na niya makontrol yung kanyang motorsiklo. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian ng buhay habang nilalapatan ng lunas dahil sa tinamong matinding pinsala sa ulo. Wala rin itong suot na helmet nang mangyari ang aksidente ayon sa pulisya. Nasa isang punerarya pa ngayon sa Lipa City ang mga labi ng biktima para isailalim sa autopsy. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa pangyayari. Abiso ng pulisya sa mga motorista. Sa mga motorista natin po, lalo na po dun sa mga nagmumotorsiklo, unang-una po lagi dapat tayo magsuot ng helmet. And pangalawa po, pag tayo po ay nakainom, hanggat maaari po, wag na tayong magmotorsiklo. And kung talagang kinakailangan, magpahatid na lang dun sa mga kakilala natin o mga kasamahan natin na hindi pa nakainom. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Natututo na raw na magtipid sa konsumo ng kuryente ang ilang residente sa Batangas City. Samantala, nasa yellow at red alert pa rin ang Luzon Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Pantakas sa matinding init kaya sa labas ng bahay na inaalagaan ng inang si Glenda ang anak. Sobrang stress na po. Saan? Sa sobrang init po kasi yung binubuga po ng talaga namin electric fan, sobrang init na talaga. Hindi na raw nakakayanan ng electric fan lang ang pampawi ng alinsangan. Pag sinagad namin, malaking magiging bill namin. Magtitipid ka rin. Gagawa ka na, dito ka na sa labas. Dahil sa 19 na plantang naka-forced outage at 3 power generator na tumatakbo pero sa mas mababang kapasidad, nakataas muli ang red alert sa Luzon Power Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Mauulit yan ng 4 na oras mula alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Yellow alert naman sa magkakaibang oras mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Susundan ng 4 p.m. to 6 p.m. Gayon din sa 10 p.m. to 11 p.m. Ayon sa NGCP, bunsod ito ng kakulangan ng supply ng kuryente at pagnipis ng power reserve sa grid. Ang contingency reserve ay mekanismo para makapag-adjust kung may bigla ang power plant na nawala sa grid. Kasi kailangan ang generation or supply and demand laging balanse para maging stable ang system. Hiniling ulit ng Meralco sa mga big load customers na wag na muna kumuha ng power supply mula sa grid para mabawasan ang demand. Mahalaga raw ang partisipasyon ng malalaking kumpanya at industriya sa Interruptible Load Program para hindi makapagpatupad ng rotational power interruptions. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, makatutulong ang pagkain ng mga gulay at prutas para maiwasan ang dehydration ngayong mainit ang panahon ayon sa Health Authority. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Estudyante ang karamihang customer sa karinderya ni Rowena. Tinitiyak niyang sapat lang daw sa maghapon ang mga lutong ulam para hindi nasasayang. Mapapanis po yun, kaya po tama lang muna po ang niluluto. Madali naman pong magluto. Nasa glass food display cabinet din ang ibinebentang pagkain. Para din po maprotektahan po ang ating mga customer. Hindi ko sila makakain ng mga napanis. Ayon sa Nutrition Division ng Batangas City Health Office, prone sa pagkapanis ang mga pagkaing exposed sa matinding init. Mahalaga raw na malinis ang preparasyon at naluluto ng maayos ang pagkain. So dapat lutuing maigi. May mga bacteria na talagang dumarami sila sa ganong temperature, sa init. Ayan. So isa pa, proper food storage. Yan. So, wag hayaan na ang mga pagkain natin o mga tirang pagkain ay maiiwan sa lamesa ng lampas sa 2 oras. Hindi raw madaling mapanis ang mga pagkaing hinahaluan ng suka. Nagdudulot ng pagdurumi at pagsusuka kung makakakain ng kontaminado o panis ng pagkain.
Tapos kung hindi nga naluto ng maigi ang pagkain, makakuha tayo ng mga salmonella na nakukuha sa mga karne. Bukod sa pag-inom ng tubig, makatutulong din para mapanatiling hydrated ang katawan kung kakain ng gulay at prutas na mayayaman sa vitamins at minerals. Mga pakwan, napapanahon naman yan ngayon, pakwan, melon, mga berries, mga citrus fruits kagaya ng oranges. At sa vegetables naman, yung ating mga pipino, yan, lettuce, cabbage, yan. More than 90% ay may water content ang ating mga fruits and vegetables na nabanggit. Pinalilimitahan din ang pag-inom ng kape na nagdudulot daw ng madalas na pagkatuyo ng lalamunan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Good news para sa mga kapusong tsuper, posibleng magpatupad ng bawas presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng 60 centavos hanggang 85 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel. 60 hanggang 80 centavos kada litro naman ang posibleng tapyas sa kerosene. Pero ang gasolina inaasang tataas muli ng 40 hanggang 60 centavos ang kada litro. Kung sakali, ito na ang ika-6 na sunod na linggong taas presyo sa gasolina. May isang araw pa ng trading kaya posible pang magbago ang estimate. Ang price adjustment ay bunsod ng patuloy na tensyon sa Middle East at dahil sa hindi inaasang pagbaba ng demand ng langis sa Amerika at China. Mga kapuso, bukas araw ng Sabado, April 20, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipas City, Mabini, Rosario at Cuenca, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng installation ng distribution transformer at relocation at clustering ng mga metro kaalinsabay ang extension at clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Kumbinsido ang pamilya ng binatilyong natagpo ang patay sa ilog sa Batangas City na walang foul play sa pagkamatay ng kaanak. Bumuhos naman ang pakikidalamhati ng netizens. Naritong report ni Paul Hernandez. Inihahanda na ng tauhan ng barangay sa Alangilan ang chapel kung saan ilalagak ang mga abo ng nasawing si Tenten na natagpo ang palutang-lutang at wala ng buhay sa ilog ng Kalumpang kahapon. Ayon sa pamilya, marami ang nagpaabot ng pakikiramay sa kanila. Madami pong kuha dahil madami po siyang mahalos. Kilala po siya dito sa Batangas kahit sino pumunta kilala. Kaya po nagpapasalamat sa kanila. Kahit ganyan yung bata nga kanilang may pagmamahal. Kumbinsido rin silang walang foul play na nangyari at pagkalunod talaga ang sanhi na pagkamatay ni Tenten. Ipinaliwanag daw yan ng doktor na nagsagawa ng autopsy sa katawan ni Tenten. Drowning siya. So nahirapan siyang huminga. Chinek yung dito niya. Wala naman siyang anything like yung pasa. Or ang nagsabi is the doctor na nag-perform ng autopsy, which is from SOCO po. Malaking factor na po na makita natin yung resulta ng ating autopsy at kitang-kita naman po din ng family nila na wala pong sign ng sugat or nahirapan po yung bata bago siya mamatay, bago malunod. Hindi raw akalain ng pamilya na marami ang nakakakilala kay Tenten na madalas nilang nakakasalamuha sa plaza. At kahit sa social media, bumuhos ang pakikidalamhati. Actually, si JL talaga is mentally challenged siya. Medyo autistic siya, ganyan. And masakit sa amin na may mga taong nagsasabi na bakit pinabayaan or anything. Hindi siya pinabayaan namin, pero mas happy siya na may mga nakakasalumuha siyang ibang tao, ganyan. Na makikita nyo dun sa mga messages kasi halos lahat tinatawag niya ninong, ninang, ganyan. Ngayong araw rin inaasahan na maihatid na sa kapilya ang mga abo ni Tenten. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nagbigay ng 90-day extension ng Bureau of Internal Revenue sa pagpapatupad ng creditable withholding tax sa mga online seller. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez.
Nitong April 15, 2024 sana ang pagpapatupad ng Bureau of Internal Revenue o BIR ng creditable withholding tax sa mga online seller. Pero sa bagong anunsyo ng kagawaran, inextend na ito ng 90 days o sa July 14 na sisimulan. Itong mga online market natin, tinatawag na e-market natin, dapat kasi inoobliga na sila mag-withhold from the merchants. Kung ano yung i-remit nila o ibabayad nila sa merchants, dapat withholdan nila ng 1% of the half ng gross na ibibigay nila kay merchant. Ayon sa BIR, daan ng 90-day extension para makapagparehistro sa kagawaran ang mga online seller. Hinahanap din daw kasi ng mga online market ang BIR registration details ng isang merchant gaya ng TIN. Kaya importante raw, maliit man o malaking online seller, dapat na irehistro sa BIR. So once winidholdan ka naman ni e-market, nakalagay doon talaga yung TIN mo na registered ka and magamit niya yung benefit ng withholding tax na yan once he pays or she pays the taxes. Dagdag ng kagawaran, nagbibigay proteksyon sa isang customer at maging sa naghahanap buhay kapag rehistrado ang negosyo. Tungkulin daw ito ng isang responsableng Pilipino. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Bumaba ng 5 piso kada kilo ang presyo ng ilang commercial rice sa Lipa City Public Market dahil sa pagbaba ng farm gate price. Alamin yan sa report ni Denise Abante. 50 kilo ng bigas ang binili ngayong hapon ng 74 anyos na si Aling Puring sa Lipa City Public Market. Makakasapat na raw ito para sa kanyang pamilya ngayong linggo hanggang sa susunod na buwan. Ngayon na lang daw siya muling nakabili ng ganito karaming bigas kahit may naitalang 5 pisong pagbaba sa presyo nito sa pamilihan. Naglalaro sa 50 to 60 pesos ang kada kilo ng mabibiling bigas sa Lipa City Public Market. Bagay na ikinatutuwa ni Aling Puring. Bumaba ng konti. Sana po bumaba pa ulit ng konti pa para makabilang katulad naming mahirap. Inutang ko pa nga ho kay Lita. Ang pagbaba sa presyo ng bigas, posibleng epekto ng maraming supply dahil panahon ngayon ng anihan ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Hindi pa lamang matiyak kung tuloy-tuloy na ang pagbaba nito. Wala pa, siguro tignan natin next week kung kamusta yung farm gate price. Internationally, kung yung import tumaas, tsaka pagka tumaas yung farm gate. Pero kahit may pagbaba sa presyo, dumidiskarte pa rin ang tinderang si Rita para makabenta. Minsan nagpapautang na lang daw siya sa mga suki dahil hindi raw niya basta-bastang maitaas ang presyo. Kailangan mabuka ka sa customer. Dahil matatagal na nga namin customer, kailangan namin ganyan para makabenta kami din ng ayos. Ayon naman sa tinderang si Amy, kahit may pagbaba sa presyo, mas maganda naman daw ang kalidad ngayon ng bigas. May mga magaganda na klase, hindi kagaya dati na pag sa 52 ay mas pangit. Ngayon naman, bagong ani na, mapuputi na. Konting-konti lang nakakabawi, pero konting-konti lang, hindi pa rin naman ganun kabilis. Umaasa ang parehong mga mamimili at retailers na patuloy ang pagbaba sa presyo ng bigas hanggang sa mga susunod na buwan. Sana po ay mas lalo pang bumaba kasi sa hirap ng buhay po ngayon. Kung tatlo ang anak mo, kulang ang 1 kilo sa isang araw. Tapos minimum wage ka pa, talagang kukulangin po kayo. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nananatiling mataas ang heat index o damang init ngayong araw sa malaking bahagi ng Calabarzon, batayan sa tala ng DOST Pag-asa. Sa forecast ng ahensya, mainit at malinsangang panahon ang nararamdaman sa Sangli Point, Cavite na nasa 43 degrees Celsius. 44 degrees Celsius naman sa Tanawan City, Batangas at 40 degrees Celsius naman sa Alabat, Quezon. Ang heat index ay ang init ng panahon na nararamdaman ng tao na maaaring magdulot ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kung maaari, iwasan ang mga outdoor activities o ang labis na paglalagi sa labas ng bahay o opisina mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Nagpaligsahan ang nasa mahigit 1,000 kabataan mula sa iba't ibang parokya at bayan sa Batangas para sa kapatiran kay Marelo 2024 South Sector, kung saan itinanghal na overall champion ang San Juan Nepomuceno Parish ng San Juan, Batangas. Tungayan yan sa report ni Hazel Alviar.
Mahigit 1,000 Morelos Alternites at Marilets o Max and Mars sa pawang mga kabataang Katoliko mula sa iba't ibang parokya, komunidad at bayan sa Batangas na nasa pangangalaga ng Oblates of St. Joseph o OSJ ang lumahok sa kapatiran kay Marelo 2024 South Sector sa Holy Family Academy sa Padre Garcia, Batangas. Layo ng taon ng aktibidad na pagbuklurin at hubugin ang mga kabataang naglilingkod sa simbahan sa pamamagitan ng mapatimpalak at tagisan ng husay sa sports, sayaw, sining at musika. Nagdaos muna ng misa, hudyat ng opisyal na pagsisimula ng maghapong programa. We are called to celebrate our identity as Max and Mars. But more than that, we are called today to celebrate our identity as sons and daughters of God. Kaya sana itong aktibidades na ito, bukod sa tayo magsasaya, sana magdala sa atin upang tayo ay maging banal. Binigyan din ng pagkilala ang mga outstanding Morelos Alternites at Marilets. Highlights na aktibidad ang Festival King and Queen at Festival Dance Competition. Tampok ang makukulay na fiesta sa bansa, gaya ng ati-atihan, maskara, sinulog, niyug-niyugan at iba pa. Gina namang nagpamalas ng kanilang galing ang mga kabataan sa iba't ibang kompetisyon. Sa huli, itinanghal na overall champion ang San Juan Nepomuceno Parish ng San Juan, Batangas. Tema ng aktibidad ang Loquer Domini o Speak Lord. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ipinakilala na ng Sparkle ang Sporty Boys of Summer. Samantala, nag-fitting na ng costume si Gabby Garcia para sa Encantadia Chronicles Sangre. Narito ang report ni Hazel Alviar. The heat is on, kaya naman ipinakilala na ng Sparkle ang Sporty Boys of Summer. Kinabibilangan nito ni Kelvin Miranda, Bros Roland, Rahil Birria, Matthew Uy, Radson Flores, MacLeod Guadagna, Jeff Moses, Dustin Yu, Yasser Marta, Vince Marestela, Prince Carlos at Royce Cabrera. Ang uploaded video ng Boys of Summer habang naglalaro ng basketball umani ng positibong reaksyon mula sa mga netizens. Excited nang isuot ni Sparkle star Gabby Garcia ang kanyang costume sa Encantadia Chronicles Sangre. Nagfitting na nga raw ang aktres at nakita na rin niya ang iba pang mga gagamitin sa show. Gagampanan muli ni Gabby ang role ni Sangre Elena, ang tagapangalaga ng brilyante ng tubig na ipapasa na sa kanyang anak na si Sangre Adamus, ang karakter na bibigyang buhay naman ni Kelvin Miranda. Samantala, makikisaya naman ang mga cast ng Lilith Matias Attorney at Law na sina Joe Berry, Rita Avila at Glenda Garcia sa Sarap Diba. Sasabak sila sa exciting morning na puno ng fun challenges at intriguing revelations. Abangan ang kanilang weekend banding bukas 10:30 a.m. sa GMA. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Sumiklab ang sunog sa isang bakanting lote sa Barangay Mapulot, Tagkawayan, Quezon, pasado alas 7 ng gabi noong Miyerkules. Ayon sa mga rumesponding bumbero, posibleng ang nasusunog na basura malapit sa lugar ang pinagmulan ng grass fire. Malakas din umano ang hangin sa lugar kaya mabilis na kumalat ang apoy na umabot sa ikatlong alarma. Inatayang nasa kalahating hektarya ng damuhan ang nasunog. Wala namang naiulat na nasaktan o nadamay na kabayan sa lugar. Nagdeklara ng fire out pasado alas 11 ng gabi. Puspusan na ang nililinis ang palibot ng Bulalakaw Falls sa Barangay Bulaklakan sa Lipa City bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga bisita. Narito ang report ni Denise Abante. Nagtulong-tulong sa paglilinis at pagpapaganda sa palibot ng Bulalakaw Falls ang mga residente at opisyal ng Barangay Bulaklakan sa Lipa City bilang paghahanda sa inaasahang muling pagdagsa ng mga residente at bisita sa lugar. Dinarayo raw ang lugar noon pero napabayaan nang magkaroon ng pandemya. Dati kasi dito marami talaga naglalaba. Ngayon nga lang, medyo ang mga tao nagkaroon na ng, kaya hindi na pero ito, pag naayos na ulit namin, na paganda na ulit na linis, kulang lang naman talaga siya sa linis. Siguro marami na ulit pupunta dito. Bago makarating sa lugar, kinakailangan munang tahakin ang matarik na hakdang ito 10 minuto mula sa Purok 1.
Kaya kinakailangan din ng dobleng pag-iingat. Pagdating sa lugar, bubungad ang malinaw na batis na maaaring paglanguyan. Si Mang Nemi bata pa raw na magsimulang maligo at pumunta sa Bulalakaw Falls. Ngayon, isa siya sa mga tumutulong upang manumbalik ang ganda ng talon. Maraming madadayo ng mga taga-ibang lugar para manligo, magpipiknik. Talagang dinadayo ito dati nung maganda pa ito, nung malalim yan. Kaya namin gusto namin malinis kasi isa ikagaganda rin namin barangay, unang-una yon, para dayuhin nga ng mga taga-ibang lugar. Ang grupo ni Charo mula sa Barangay Tibig sa Lipa City papunta raw sana sa isang bayan para mag-swimming. Pero nang malamang muling pinagaganda ang Bulalakaw Falls, mas pinili nilang dito na lamang mag-relax. Bagamat hindi pa siya katulad ng ibang pasyalan o ibang ilog, maganda siya at siguro kailangan pa na maraming improvement para naman pakinabangan ng mga taga-Lipa. Kasi dito po sa Lipa, ito lang po yung ilog na malapit sa amin. Siguro kung susuportahan ng pamahalaan ng Lipa, siguro kailangan nilang laanan ng pondo para po mapaganda itong aming ilog na ito. Ayon sa pamunuan ng barangay, marami pang kailangang isaayos sa lugar, lalo na ang hagdang kailangang daanan bago makarating sa talon. Magtatalaga rin daw sila ng mga barangay tanod na siyang magbabantay sa mga residente at turistang maliligo sa lugar. Bukas ang talon para sa lahat pero may paalala ang pamunuan ng barangay sa mga nais pumasyal sa lugar. Ingat lang sa dadaanan. Yung mga bata huwag maglilikot sa daan para hindi sila. At saka yung mga pupunta dito, iwasan lang po yung pagkakalat, lalo na po yung mga plastic. Kasi libre naman po, malinis po ang tubig. Tuloy-tuloy naman daw ang isasagawang paglilinis sa lugar ayon sa pamunuan ng barangay. Kasama si J. Arumanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Tampok sa Carolina Bamboo Garden and Museum ang mga instrumentong gawa sa kawayan. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Mula Metro Manila, dinayo pa ng grupong YMCA Manila Gold Triangle Club ang Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City upang subukan ang bamboo organ nito na matatagpuan sa kanilang Bamboo Museum. Ang bamboo organ napakaganda at authentic talaga at saka first time to see a real bamboo organ. Matapos maaliw sa pagtugtog gamit ang bamboo organ, pinabilib naman ng YMCA Himig Kawayan Angklong Ensemble ang lahat sa pagtugtog ng angklong. Isang Indonesian musical instrument na gawa rin sa kawayan. Ang bawat isang angklong instrument ay nakakagawa ng tunog ng isang musical note. Pampahaba ng buhay, bawas stress. Music is the language of the soul and this is part of our language. Playing together, expressing ourselves, makes us happy. Ang galing nila. Talagang very interesting. Actually, sabihin ko naman, mag-produce na kami ng mga angklong. Ayon pa sa pamunuan ng Carolina Bamboo Garden, nais nilang ipakita na ang kawayan hindi lang pang sining at kultura kundi pwede ring pang musika. Nagkakanta kami rito ng bamboo seminar twice a year, March saka October, para malaman nyo kung ano pa yung ibang kahalagaan ng bamboo. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, malaking bahagi ng bansa ang makararanas na maaliwalas na panahon dahil bukod sa walang umiiral na weather disturbance, patuloy rin ang epekto ng ridge ng high pressure area. Di gaya ng low pressure area, magandang panahon ang dala ng ridge ng high pressure area dahil mas kakaunting ulap lang ang nabubuo. Magiging maalinsangan din sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa patuloy na umiihip na easterlies. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon pero maging handa pa rin sakaling magkaroon ng localized thunderstorms sa hapon o gabi. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa, kaya patuloy na mag-monitor sa updates. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang bagong Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Big Time Panalo. Mamimili o sari-sari store owners pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng malalaking papremyo. Over 8 million pesos ang ipamimigay kabilang ang dalawang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owner sa Grand Draw.
Isa ring dapat abangan ay ang dance music video ng network promo kasama mga mahusay na athletes mula sa mga paaralan at universidad na miyembro ng NCAA. Ang official sending of entries ay magsisimula sa April 27 at magtatagal hanggang July 5, 2024. Bukod sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, pwede na ring maghulog ng entry sa selected outlets ng Pure Gold nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page at microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Mga kapuso, sinsay na sa The Outlets at Lipa sa Lipa City, Batangas. Makisaya sa Kapuso Mall Show dahil sure na ang best time ever ninyo dito sa April 27, Sabado, alas 5 ng hapon kasamang ilang cast ng Asawa ng Asawa Ko, Abot Kamay na Pangarap, Running Man Philippines at Pipito Manaloto. Abangan sina Kapuso stars Raver Cruz, Bruce Roland, Kazel Kinuchi, Rahil Biria, Lexi Gonzalez, Kokoy De Santos, Angel Guardian, Buboy Villar, Jake Vargas, Sofia Senyoron, Mosang at Kapuso host May Bautista. Kita-kits mga kapuso! Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.